Thank you so much, YouTube! Naalala ko nung nagsisimula pa lang ako, Facebook, YouTube, TikTok, lahat ng social media account, walang naniniwala sa akin. Ultimo mga kamag-anak ko, hindi sila naniniwala sa kakayanan ko. Hindi naman lahat, pero karamihan talaga walang naniniwala sa akin. Kasi mukha daw akong tanga. Nung time na ako ay nagsisimula pa lang, masaya na ako sa ilang followers ko. Ilang naniniwala sa akin ng mga hindi ko pa mga kilalang mga tao. Naniniwala sila sa akin na kaya mo yan, i-push mo lang yan. Kasi darating yung panahon na sisikat ka din, yayaman ka, sabi nila sa akin. Siyempre ako naman pa baby, hindi ko agad tinatanggap sa sarili ko na ganun yung mangyayari. Kasi ang hirap talaga ng dinanas ko. Pandemic noon, nagtry akong pumunta ng Manila, kasama nga ng mga kaibigan ko. Naghanap kami ng mga face shield, mga face mask. Lahat ng yun, hinahanap namin yung mga buyer at seller. Kasama ang palad, ilang buwan kami nasa Manila, hirap sa pagkain, gutom, hindi kami nakahanap ng buyer at seller. One time, may director na makatrabaho namin, ang sabi, isasama lang daw nila ako stating. Sumama ako. Naalala ko pa noon, grabe yung nangyari sa akin noon. Walang mga makeup artist yung mga artist niya. Kaya ang ginawa ko, sabi ko marunong ako, sige, try mo ko. Nagkakantahan sila doon. Ako naiinggit kasi alam ko sa sarili ko na kumakanta ako. Alam ko sa sarili ko na kaya ko yun, pero hindi ako magaling. Kaya sabi ko, subukan nyo po akong kunin. Tatry ko, pag nagustuhan nyo po, sige. Kung hindi naman, okay lang din. Kung i-ere nyo po, okay lang. Kung hindi nyo i-ere, okay lang din. Tapos hanggang sa nagustuhan na nila ako. Eto na, marami ng mga kaibigan na nakilala ako. May mga kaibigan din na, ito, kunin mo, magaling to, ganyan, ganyan. Kaya natutuwa din ako sa sarili ko kasi parang nakaka-proud lang na mag-isa kang tinahak yung tagumpay. Diba? Kaya blessing na rin talaga sa akin na nangyari sa buhay ko na kahit sobrang hirap noon, medyo nakikita ko na medyo nagiging okay yung buhay ko ngayon. Hindi ko rin masasabi na ako'y mayaman o mapera. Masasabi ko lang na parang nakikita ko ng masaya ko, umiiyak na akong masaya, hindi na ako umiiyak dahil sa hirap ng dinadanas ko. Tumigil ako sa pag-shoot ng ganong kanta-kanta. Nagtrabaho ako sa Quezon City bilang masahista, salonista. Nag-aayos ako ng buhok, nag-make-up, nagmamasahe, lahat. Lagi pa akong pinagagalitan ng amo ko, ng boss ko, kasi ano ba yan din do, ganyan na naman lagi, magte-taping ka na naman, naaabala na yung trabaho mo. Tapos minsan sinasagot ko, ito yung pangarap ko eh. Di ko yan ang pangarap mo, yan ang sundin mo. Oh, wag ka na, umalis ka na din sa trabaho mo, sabi sa akin. Kaya sabi ko, grabe, ang hirap din palang abutin ang pangarap mo habang nagtatrabaho ka. Kaya ang ginawa ko, mas nagpursige ako. Nagpa-video lang ako sa isang kaibigan ko sa TikTok kasi doon ako nagmula. Nag-viral siya, kinabukasan, ba't ang daming nagno-notif sa akin. Pagkita ko, grabe, million views. Umiiyak ako. Tapos sinundan ko ulit, marami, hanggang sa nag-million views. Nakolab ako ng mga friend ko, kahit mga hindi ko pa mga kilala, gusto akong makolab. Grabe. Yung parang feeling na madami ka na rin kaibigan. Ang ganda rin pala na ang kaibiganin mo din, bukod sa mababait at may puso talagang totoo, yung mga kaibigan na pareho kayo ng pangarap. Diba? Natutuwa lang rin ako kasi hanggang ngayon madami pa rin ako mga kaibigan. Pero hindi ko masasabi kung sino talaga mga kaibigan na totoo. Diba? Hanggang sa nag-upload ako sa Facebook page, nag-viral din siya, natigil lang. Kasi nga, hindi ko pa naman akalain na kumikita na pala yung aking Facebook page. Nag-try ulit ako mag-upload. Okay. Laban na laban. Kaya hanggang sa sumasahod ako, natutuwa lang ako sa sarili ko na kahit pala ganun yung gawin kong mukha akong tanga, kahit pala walang sumusuporta sa aking mga kakilala ko, kaya ko pala. Kahit ako lang mag-isa. Kaya minsan, pag binabalik-balikan ko yung mga paghihirap ko, ang galing-galing ko talaga. Hindi ko masasabi na lumalaking ulo ko, pero proud lang akong sabihin na nalampasan ko yon yung hirap na ganun kahit ako lang mag-isa.
Just one time, nag-audition ako kasi bago talaga ako mapunta dyan sa mga pag-vlog-vlog na yan. Nag-audition pa ako sa mga artist kasi gusto ko na makukuha ako. Hirap lang din naman makipagsabayan kasi madami ring magagaling. Kaya sabi ko, siguro hindi talaga ako para dito. Minsan pumipila ko haba, nagtitaping ako, magkano 500 lang. Nag-audition ako isang beses. May isang director na nagsabi sa akin. Kasi siyempre, audition, kailangan kumanta, sumayaw, umarte, ganyan. Kahit doon ko marunong magsayaw, sumasayaw ako, mapili lang ako. Isang beses, ito talaga yung hindi ko makakalimutan na sinabi ng director sa akin. Isang director na kilala din naman siya. Sabi sa akin ng director, alam mo, maganda yung boses mo. May tsura ka, matangkad ka, okay ka. Pero yung napapanood ko sa Facebook, sa TikTok, katsipan. Katsipan lang yun, baguhin mo. Ang pangit, sabi. Alam mo yung feeling na ang daming tao doon na nakikinig. Tapos ako, mag-isa akong nasa gitna na parang gusto kong kuhanin ako ng lupa. Yung parang kainin ako ng lupa kasi bakit ganun yung sinabi? Sa harapan pa ng maraming tao, katsipan daw yung ginagawa ko. Which is true sa ibang mga tao na mataas yung tingin talaga sa sarili nila. Pero ako, kahit yun ang ginagawa ko, tingnan mo naman, nakakain ako ng 3 beses sa isang araw nang dahil dun sa katsipan na yun, nang dahil sa mga pagiging tanga ko sa social media, iyak-iyak ako, api-api ako, lahat ginagawa ko para kumita ng pera, diba? Pero hindi ako masamang tao, diba? Kaya sabi ko, ay, patutunayan ko sa director na ito na hindi katsipan yung ginagawa ko sa social media. Tapos ayun, pero kahit pinatunayan ko, o pinapatunayan ko sa sarili ko, kasi ang dami talagang pinagdaanan mga sinasabi talaga sa akin, mukha kang tanga, uy, ba't ganyan ang ginagawa mo, ba't ganyan ang binibidyo mo, hindi maganda sa paningin ng tao, sabi. Kaya sabi ko, sige, kayong bahala, tingnan lang natin sa final. Charles! Kahit ganun yung mga naririnig ko, kahit mga walang proud sa akin noon, nagpapasalamat pa rin ako dahil sa kanila, mas tumitibay ako, mas ginagalingan ko, 'di ba? Pero hindi ko masasabi na sadyang tagumpay ako, mayaman ako, mapera ako. Sinasabi ko lang 'to dahil gusto kong i-share sa inyo sa mga nagsisimula pa lang din mag-vlog na huwag mo intindihin yung mga sasabihin ng ibang tao sa iyo. Kahit pa mismo kamag-anak mo na hindi naniniwala sa iyo, kaibigan mo na hindi naniniwala sa iyo, pinagtatawanan ng ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang kung anong gusto mo at pangarap mo sa buhay. 'Di ba? Laban lang ng laban. Kung minsan wala tayong views, okay lang. Kung minsan sinuswerte, ituloy-tuloy mo lang din. Kasi wala sa ibang tao ang tagumpay mo, nasa sarili mo. Sasamahan mo ng dasal. Lahat naman ng bagay na ginagawa ko, lahat naman ng bagay na ginagawa natin, kailangan din ng tulong ng Panginoon. Pero ikaw mismo yung gagawa sa sarili mo ng tagumpay. Wala sa ibang tao. Napaka-blessed ko din talaga. Kasi andito yung mga totoong kaibigan na nandito sa akin hanggang ngayon. Nagsasabi ng kamalian ko, kung ano yung dapat, kung ano yung tama, kung ano yung mali. Kaya napakaswerte ko na din. Isa yun sa pinaka-importante at pinaka-mahalaga sa akin, ang magkaroon ako ng mga totoong nagmamahal. Sa mga fans ko dyan, sa mga mamshi ko dyan, especially sa mga mami ko na hanggang ngayon kasama ko, nung ako nagsisimula pa lang, sa maliit pa lang, yan. Thank you so much sa inyo. Isa sa blessing ko pa rin hanggang ngayon, makaabot ako sa YouTube. Noong una TikTok, YouTube, hindi ako focus sa YouTube. Pero dahil sa mga taong totoong nagmamahal sa akin, nasungkit ko ang silver button. Kaya maraming salamat sa inyo guys. Eto po ngayon, eto talaga yung pangarap ko, grabe. Alam mo kanina, habang binubuksan ko to, nangangatal ako. Pero proud na proud ako, grabe. Grabe, sobrang saya ko talaga. Tawag dito. Eto, nakakaloka. Hindi ko akalain na isang dindo karaig na nangangarap dati, nang hiram lang ng damit. Nilalait, kinukutsa ng iba. Meron ng silver button, diba? YouTube, do you remember your first subscriber? 100 subscribers. Tinanong sa akin. On your 1,000 subscribers? Grabe.
Chances are you do, and we know that you'll definitely remember your 100,000 subscribers. Your fans may have found you while searching YouTube, learn about your true friend, or maybe you're shown as recommended video no matter how they came on your channel. Your audience stayed and their numbers increased because of you and community you build. We're proud to honor your impressive milestone in reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations! Thank you so much, YouTube! Grabe, maraming salamat po sa inyo. We know that you have many more stories to share with your community, and we know your fans can't wait for your amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating your building. We can't wait to see and you'll do next, and we're here to support you along the way. And who knows, when you reach your millions of subscribers, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscribers? Yes! Tandang-tanda ko po ang mga taong sumusuporta po sa aking YouTube channel. Kaya maraming salamat po sa inyo. Salamat po mga ma'am, sa mga GC, sa mga admin, at syempre sa mga original mommies ko na nandyan. Thank you so much po sa inyong lahat. Yan. Maraming salamat po dahil sa inyo naabot ko po itong YouTube Silver Button Awards. Maraming salamat po. Grabe, ang saya-saya ko. Dati pangarap ko lang to kasi nakikita ko sa mga vlog ng ibang mga vlogger na nag-unbox sila ng ganito. Ngayon, ako na yung may hawak ng ganito, di ba? Kaya, napaka-bless ko talaga. Thank you, Lord, sa suporta ng mga fans ko. Maraming salamat. Hindi ko akalain na makakabot ako dito sa 100,000 subscribers sa YouTube. Grabe. Ang payo ko lang din po sa mga nagsisimula, piliin nyo yung mga taong makakasama nyo sa tagumpay. Yung mga taong tutulong din sa pag-angat mo, hindi yung huhututan ka, hindi yung ida-down ka. Piliin niyo yung mga kaibigan na totoo. Kasi marami tayong magiging kaibigan, pero hindi lahat ng kaibigan totoo sa'yo. Merong ibang pakay, kaya naman maging mapagmatsyag lang tayo sa lahat ng magiging makakasama natin. Kasi yan ang mga pinapayo sa akin ng mga mamsi ko na kasama ko hanggang ngayon. Nagsisimula pala ako na hanggang ngayon nasa akin. Kaya salamat po sa mga babaguhan po, mga mamis na sumusuport at nagmamahal sa akin. Maraming salamat po sa inyo, di ba? Kaya naman nagpapasalamat ako sa lahat po ng tumulong po para maabot ko po yung 100,000 subscribers sa YouTube. Thank you so much po sa inyo. Si Lord na po ang bahala na magbalik ng biyayang isinare nyo po sa akin. Maraming salamat po. Thank you so much, YouTube!